Good day sa inyo mga pas. Share ko lang naging-problema na ito. Ito na ito. Nung nakarang araw, nagpalit lang naman ng kable. Naputol kasi yung sa may kable niya. Nagpalit lang ng kable, tapos umaandar naman. Kaso, kinabukasan, iba na nga pala yung nito. Carburetor nito, kaya medyo pinutulan na lang ng konti yung cover ng kable para sakto lang sa eksakto lang sa may carburetor yung haba ng kable. Bali ang naging problema nung gagamitin na kinabukasan, nawalan siya ng kuryente. So yun ito. Bali bigla siyang nawalan ng kuryente. Chan, daga i-kick be. So ito, try natin, tingnan natin kung may kuryente. Ayan, i-kick. Pero so ayan bigla nawala ng kuryente. So, bali naka na nga pala to, battery operated na siya. Bali ang ginawa ko, chinek ko yung stator, okay naman. Chinek ko yung connection dito sa CDI, okay naman. Tapos ang nakita ko lang, yung capacitor niya dito sira na, natanggal na yung yung pinaka-paapaan ng capacitor, naputol na. So ang ginawa ko, pinabili ko muna yung may-ari ng yung bagong capacitor. Tapos original niya pa to. Bali sa tansya ko, hindi naman sira tong charging system ng regulator niya. Kasi nung isang araw nga, napakalakas pa ng kuryente. Nung chinek ko, nakita ko may putol yung capacitor. Napili ko na lang ng bago kasi hindi na masusoldahan. Hirap ng soldahan kasi sa pinakapuno na putol. So ang i-share ko sa inyo ganito na kasi wala pa ako nakikita sa YouTube na may nag-try ng magkabit ng ibang klaseng regulator. Kalimitan nakikita ko yung full wave. So ang itatry ko, so ipapakita ko sa inyo kung pwede ba tong ganitong regulator sa badya. Bali ang connection niya ganito itong sa taas na kanang bahagi ng regulator, ito yung white wire o kaya pink wire. Ito yung sa charging wire. Tapos sa itong sa taas niya, ito yung charging. Ito bali yung blue wire. Yung blue wire ng motor dito sa sa taas. Tapos yung sa ilalim niya, yung white wire naman. White wire ng motor sa may charging. Yung white wire niya dito sa ilalim. Tapos sa katabi niya, ito naman yung yellow wire. Dito natin itatap yung yellow wire. Tapos yung sa taas niya yung negative. So pag sinalpak natin, ganito ang lalabas. So ganito ang magiging wiring niya So pag nakasalpak na yun sa rectifier natin, ito magiging sa taas niya yung ground, sa baba yung yellow wire, sa taas yung blue wire,
Sa ilalim na may positive. Bali sa itong green nakalagay sa ano, naka-connect siya sa black na may stripe na yellow. Siya yung round ng ano, ng Kawasaki Badja. Tapos yung sa ilalim niya, yung kulay dilaw, papunta din siya sa kulay dilaw. Bali dalawa ang dilaw dito sa may ano, sa may wire ng harness ng ano motor, papunta rectifier. Yung isang dilaw may stripe na red, yan yung papunta sa headlight natin. Bali ang kukunin lang natin itong yung walang stripe, yung pure na yellow lang. Tapos yung isa, yung kulay dilaw ng bagong socket, no, yung kinabit natin socket, itatap naman natin sa blue na may ano, stripe na white. Siya yung ano, charging system ng Kawasaki Badja. Tapos yung kulay pula naman, yung positive, siya naman yung ilalagay natin sa kulay puti. Kulay puti ng ano, ng Kawasaki Badja. Ito naman yung papuntang ano, battery. So yun, no, i-testing natin, isasalpak natin tong ano, sasalpak natin tong half wave rectifier na ano, Mio, pang Mio to. Bali ito nga pala yung capacitor niya. Bali naputol na kasi yung ano, yung pinaka ito, naputol na yung pinakadulo niya. So yung pinaka ano niya, naputol na pinaka wire na nakakabit dito sa kulay green na socket na to. Kaya ayaw nang gumana, ayaw nang lumabas ng ano niya, kuryente. So i-testing natin tong ano natin, tong rectifier natin kung gagana ba siya o hindi, para magkaroon kayo ng idea na ano, pwede rin pala. Kasi kalimitan ang ginagawa naman nilang iba, puro ano, puro nakikita ko sa YouTube, puro full wave, pino-full wave nga nila, which is okay din naman. Pero kung halimbawa walang available, so no choice tayo. Bali yung socket nga pala baliktad kasi hindi siya magkakasya, magkaiba yung forma niya. Pero ang ginawa ko na lang, binaliktad ko na lang. Pero hindi naman basta mahuhugot yan, masikip. Kaya magtataka kayo yung lock niya nasa ilalim kasi hindi talaga siya match na ano, socket. Wala tayong makuha na ano, pang parehas na socket. So i-testing natin, no, kung gagana ba yung ano, yung ganitong rectifier ng Mio pang smash. Basta mga ganitong itsura na. Try natin kung magkakakuryente na ba, no. Testing natin. Ito, bali i-kick natin, no. Wala tayong assistant. Ayan. So makikita nyo, ang lakas ng kuryente niya. Maandar din naman. Makikita nyo. So legit, pwede naman pala siyang gamitin. So okay naman, hindi naman siya umiinit. Hindi naman kumiinit. Yan naman tayo, mababa ang masyado mababa ay din. Taasan natin konti. So yun. So kung wala kayong ano, no, so kung wala kayong available na mapipili, halimbawa yung ano, regulator talaga ng pampadya, wala kayong pampulo, pwede nyo gamitin yung ganitong ano, regulator, mga pang Mio, pang smash. Pwede rin naman yung sa ano, sa pang TMX 155, pwede rin siya. Yung kulay itim na socket. So legit, pwede siyang ano, salpak. Kung wala tayong makukuha na ibang charger, no? So yun lang. Sana may natutunan tayo sa ano, video ko na to. Kapulutan niya ng aral.
para ma-share natin sa sa iba natin mga kapwa motorista na na madagdagan yung karunungan natin, no? So kung bago ka pa lang sa vlog ko na to, no, baka naman pwedeng paki-subscribe yung channel ko, paki-share and like na rin para mas marami pa tayong may share na video, mas marami pa tayong matulungan na kapwa natin motorista na na nagkakaroon ng problema sa mga motor nila. So yun lang, no, at salamat sa panonood at God bless sa inyo lahat.